Ang December, masaya. Nakita nyo ba yung ganda ng ating simbahan? Palakpakan nga po natin si Lord. May kumukuti-kutitap na. Praise God. Talagang hindi lang nagbabanta. Nandyan na ang Pasko. No? Talagang, sa bagamat nung nakaraang mga buwan, no? Medyo sabi nila, yung kumakanta ng paborito nating kanta ng Pasko, usually pag sumisilip na siya, di ba? Yun. Pero natabunan ng mga usapin sa ating paligid. Pero praise God, hindi po nawawala ang tunay na diwa ng Pasko. Amen? Ang tunay na diwa ng Pasko, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Isang malakas sa palakpak nga po kay Lord. Praise the name of the Lord. Ang ating pong tema ngayong buwan ng December. Ayan. Habang pinapakita, basa po. Ready, go. Breakthrough generosity that abounds. Breakthrough generosity that abounds. Isang bagong team na naman po. Siyempre, yung mga nakaraang buwan nating team, di natin yan iniiwan. No? Nagpapatuloy na nagiging gabay sa atin pong mga buhay. Pero ngayon po, no, pag sinabing breakthrough again, ito po ay isang bagay na hindi pa nangyayari. No? Isang bagay na, kumbaga, sa marami ng mga bagay na magaganda, ito yung pinakamaganda. Unexpected great things. At nais ng Lord yung breakthrough na yon dumaan sa pamamagitan ng isang puso na handa laging maibigay ang pinakamainam sa Panginoon. Amen? At hindi lang pinakamainam, kundi yung nag-uumapaw. Sige po, ang ating pong title ngayon ay Overflow. Sabihin nga po natin, Overflow. Yan, Overflow, nag-uumapaw. Breakthrough generosity that abounds. Ang ating pong ang ating pong text, makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ayan. Pwede po nating basahin yan at kunin. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Basahin ko muna po sa English. Sabi po dyan, He who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have abundance for every good work. Sige po, sa Tagalog po, basahin natin kung may mga Biblia po kayo. Yan. Dapat may Biblia kayo, di ba? Pakibunot nga yung mga cellphone. Mga cellphone ang titingnan. Ayan, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8, sabi po dyan, ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. Ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Verse 8, basa na po tayo. Magagawa ng Diyos, dito po ako titingin, napasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Praise God. Ang gandang talata ng it signifies ano ang unang ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya nga sabi diyan, no, napakagandang talata, yung mga word, yung mga keyword. Sabihin nga po natin yung salitang naghahasik. Sabihin po natin yung salitang mag-aani. Yan, yung salitang bahagya. At salitang sagana. Ayan, napakagandang mga salita. Sow and reap, sparingly and abundantly.
mga salitang, syempre, kung tatanungin ko kayo, anong pipiliin nyo dyan? Syempre, yung abundantly o yung abounding. Pasko na po ngayon. At kaliwat kanan na po ang mga Christmas party. Kahapon nag-Christmas party ang women's. Palakpakan nga po natin ang Lord. Nag-uumapaw ang pagkain. At nag-uumapaw yung mga prizes and mga gifts. Kayo po ba, sa tinagal-tagal na tayo po'y nag-celebrate ng Pasko, kayo po ba'y nakatanggap na ng isang regalong hindi nyo po inaasahan? At punong-puno ng pag-ibig, daman-daman nyo yung pag-ibig doon sa regalong ibinigay sa iyo. Meron pong isang bata, no, na siya po sa kanyang edad ay binigyan siya ng kanyang tatay ng doll. Kaya lang wooden doll. Ayan, wooden doll. Ito po yung year 1912. At tung hand-curved wooden doll na ito ay bigay sa kanya ng kanyang tatay. Kung titingnan, di ba parang ano ba namang klaseng doll ito? Hindi Barbie o hindi yung mga Barbie ngayon, iba-iba na yung ano, di ba? Iba-iba na yung mga itsura. So, by that time, kung titingnan natin, hindi kagandahan, hindi luxurious, hindi costly, pero daman-dama ng bata na yon na yung ibinigay sa kanya ng tatay niyang wooden doll ay ang pinaka-luxurious, extravagant, unexpected gift na binigay sa kanya ng kanyang tatay. Bakit? Kasi ito ay gawa ng kamay ng kanyang tatay na alam niyang merong kasama, sangkap na pag-ibig ng kanyang tatay, sakripisyo, at ang iniisip ng tatay niya habang ginagawa niya ito ay para ito sa aking anak. Tayo po, no, kapag ganon, minsan kasi nakakategorize natin yung enjoyment ng mga tinatanggap natin depende sa klase, sa halaga, no? Baka meron ditong kapag nakatanggap ng regalo, sinesearch pa sa Shopee, magkano ba ito? Yan. Bawa 200 pesos, yung exchange gift, kwenta pa, no? Kulang ng piso. Ay 10 piso. Yung pala yung gift wrap, 10 piso. Kulang pa pala ng piso. Kasi yung tape, scotch tape, no? na prenesyon. 200 ang ano, no? Minsan, baka ganun na natin, nawawala na yung essence, no? Yung true meaning ng gift giving o yung pagtanggap din, di ba? Yung hindi lang sa pagbibigay at yung pagtanggap ng mga regalo. Ano po bang most meaningful gift you have ever received? Not because of its price, but because of the heart behind it. Pasko po ngayon, Christmas season, pagpasok po, no, kami po pagtungtong talaga ng December 1. Parang wala nang katapusan yan dahil ang dami naming sineselebrate. Ang dami nga pong bumati, 4 na araw, bumabati pa rin kayo. No, sabi ko, hindi ba sila napapagod, no? But that's it, no? Ito yung pinaka magandang bagay na pagdating ng Disyembre, ang saya-saya natin. This Christmas season, we celebrate the greatest and most generous gift ever given. Na ibinigay sa atin at kung bakit merong Pasko ay walang iba dahil ibinigay yung pinaka-todo, pinaka-bongga, pinaka-mahal, extravagant, luxurious gift ever given to mankind, to all of us. That is no other than the Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang ating Diyos Ama, hindi nag-atubiling magregalo sa atin. Kanina nag-exhort, no, yung ating men's group. At sinabing Romans 5 verse 8, sabi niya, no, kahit nagkakasala pa tayo nung time na yon, hindi nag-atubiling magregalo ang ating Diyos Ama. Hindi niya tinitingnan who's naughty or nice, di ba? Sabi ng kanta, di ba? Yung nagbibigay ng regalo, who's naughty and nice. Kasi kapag bad, walang regalo.
Pero si Jesus, ang ating Diyos Ama, hindi nag-atubili, hindi na nag-isip, hindi na gumawa ng listahan. Ito ang bibigyan ko ng aking regalo, ito ang tatanggap. Hindi po. Bago pa natin maisip na makakatanggap pala tayo ng pinakamainam na regalo, ang Diyos nagdesisyon ng magbigay. Amen? The definition of generous giving, the act of it, the sample and model of it is no other than our God the Father. And even the Lord Jesus, He modeled the greatest sacrifice, the greatest gift of all. Kaya ang generosity, no? Pag sinabi nating generosity, ito yung pagiging mapagbigay. Hindi lang ito yung basta nagbibigay. Pag sinabi kang generous, pag sinabing generosity, you give beyond what is expected. Take note ha, hindi po puro pera lang ang pinag-uusapan natin. But it goes with it. Siyempre, everything that we have, our life, our time, our talent, anong meron ka, ang ating Diyos Ama, ibinigay todo. Gusto niya ganong klaseng tawagin tayong generous, hindi lang giver. Amen po ba? Okay po ba sa inyo yon? Hindi lang tayo tawaging giver, but generous giver. Dahil unang ipinakita ng Diyos sa atin yan. Generosity is the overflow of a heart transformed by God's love. Ang pagiging sobra, ang pagiging mapagbigay, no? Ay nagsisimula sa isang puso na binago ng pag-ibig ng Diyos. Nag-uumapaw. A readiness to give freely, joyfully, and sacrificially. Ito yung handa. Lagi, pag sinabing generosity or generous heart, kasi naranasan, naiintindihan mo, ine-experience mo yung generosity ng Lord giving to us the Lord Jesus Christ. Na-transform tayo sa klase ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ang magiging transformation na to, yung pagiging handa mo to give freely, ibig sabihin, hindi napipilitan, joyfully, hindi pa po tayo nag-o-offering ha. Ito po yung tema natin. Masaya and sacrificially. At Christmas, generosity means mirroring Christ's heart. Na ang Panginoong Yesus mismo ay nagbigay ng kanyang pinakamainam para sa ating makasalanan. Ang pinakamatindi rito, may kasamang sakripisyo, yung kanyang pagbibigay. Ano po yung sakripisyo niya? Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kapalit ng pagtubos sa ating mga kasalanan. We want to mirror that kind of Christ's heart in giving with love, sacrifice, and joy, just as He gave Himself for us. And as we look on the scripture, tingnan po natin, ano ba itong mga breakthrough generosity that abounds through the Lord Jesus. Number 1, breakthrough generosity begins with Jesus' extravagant love. Breakthrough generosity begins with Jesus' extravagant love. Sabihin nga po natin, begins. Oh, yung may energy po. Begins with Jesus' extravagant love. Yung, kasi breakthrough nga no? Pag breakthrough, hindi mo pa ito nararanasan sa mga nakaraang panahon o araw ng iyong buhay. Ang sabi sa 2 Corinthians 8 verse 9, basa po tayo. Sabi diyan, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Sabihin nga po natin, kagandahang loob, mayaman, dukha.
yung mga keywords natin, no, na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, si Jesus, mayaman siya. Nag-iisang anak ng Diyos. Tayo, we're poor in everything. Amen? Sa espiritual, sa kaligtasan, no? Nung hindi pa tayo kumikilala kay Jesus, we are poor in spirit. We are directed to hell. Amen po ba? For destruction. Pero, ang ginawa ng Diyos, naging dukha siya. Naging mahirap. Tinodo ang lahat. Binigay ang lahat. Walang iniwan para sa Kanya. Para tayong mga dukha ay maging mayaman. Kung titingnan po natin, no, yung extravagant love. Pag sinabing extravagant, luxurious, todo, napakamamahalin, hindi tinipid na klase ng pag-ibig, doon nagsisimula yung breakthrough generosity. Yung kakaibang, sobrang mapagbigay. Though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. Generosity is born in the heart of God. And that is Jesus' sacrificial love is the foundation of all Christian living. Kaya nga sabi, begins with extravagant love. Yung pinakapundasyon na gagayahin natin na hindi lang ako magiging mapagbigay ng aking oras, ng aking buhay, ng aking panahon, ng aking talento, maging ng mga pagpapalang pinadadaloy ng Diyos sa atin, hindi lang basta mapagbigay. Ang gusto ng Lord, breakthrough generosity. Bakit? Dahil unang nagbigay ng mamahalin, todong regalo sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon. He did not give out of abundance, but out of sacrifice. Bakit? Ang Panginoon, ang ating Diyos Ama, wala naman siyang spare na anak. Amen po ba? Ang ating Panginoong Yesus lang. Kaya sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave. Yung verse na yon, doon pa lang kitang-kita na yung breakthrough generosity ng ating Diyos. At yung extravagant love. God did not give out. Hindi siya nagbigay sa atin dahil may pasobra siya. Dahil sabi ng John 3:16, He gave His only begotten Son. Kung ikaw ay may anak at biglang yung iyong kapatid na hindi magka-baby at ang dami mong anak at nakiusap sa'yo na pwede ba, bigay mo naman sa akin, gagawin ko ng anak itong pamangkin ko. Siguro isipin mo yung kabukasan ng bata, everything ganyan. Hindi ka siguro mahihirapan. Bakit? Kasi marami naman akong extra. Although mabigat yon para sa isang nanay, di po ba? Pero kung titingnan natin, hindi ganon yung sakripisyo kasi may spare. May pasobra. Ang ating Diyos, iisa lang yung kanyang anak. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya sa atin out of His sacrifice. Ibinigay sa atin offering His very life. Ang Panginoong Jesus mismo, ibinigay ng Diyos dito, nag-iisang anak ng Diyos, ipinanganak na buhay bilang tao. At syempre, ang tao, bilang tao, hindi ka maraming buhay. Hindi po ba? Isa lang yun. At kung ang pamamaraan ng iyong kamatayan ay may sakripisyo, katulad ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus, mamatay sa krus ng Kalbaryo, siguro hindi yun yung matindi. Yung matindi na mamamatay ka para saan? Para sa mga walang kwentang taong makasalanan. Amen po ba? Andiyan po ba kayo?
Nung nakaraan, di ba, binasa natin yon that it is very rare. Meron nga pwedeng mamatay na mabuting tao para sa mabuting tao, to sacrifice his life para sa mabuting tao. Pero the very sacrifice, the only begotten Son of God, si Jesus mismo, hindi nag-atubili na sumunod. Grabe yung obedience niya, no? Yung sinasabi ng Bible that he obey. Hindi lang siya basta sumunod. Yung pagsunod niya sa Diyos Ama umabot sa krus ng Kalbaryo. Even death on the cross. And that is an extravagant love. Dahil wala ka namang spare na buhay. Considering nag-iisang anak ka ng Diyos. Sabi ng Philippians chapter 2, bagamat Diyos, hindi niya inihalintulad, inalintana ang kanyang pagiging kapantay sa Diyos. Magdadalawang isip ka siguro. Kung nasa estado ka ng buhay na maayos na, maganda na, kinikilala, tapos sasabihin sa'yo, baba ka dyan. Sa iyong trono, baba ka dyan. Yung magandang buhay at mamatay sa krus. Siguro hindi mo gagawin yon. Pero si Jesus, grabe ang pagsunod at sakripisyo. At yung klase ng sakripisyo, yung extravagant love na pinakita ni Jesus, sacrificing His life for us, yun ang pundasyon ng breakthrough generosity. Kaya minsan, no, kapag nagbibigay tayo, marami tayong tanong. Di ba? Marami tayong nag-aatubili, bagamat sinasabi natin, di ba, ito para kay Lord, tinabi ko ang tithes, magbibigay ako sa offering, magbibigay ako sa pledge. Eh may bigla ang kailangan. Sabi mo, sobra na yan, nabigay ko na lahat. Pero tingnan mo pa rin kung ano ba yung ibinigay ng Diyos sa'yo. Alam niyo po ako personally, kapag may mga, di ba may mga, minsan biglaan tayong tutulungang tao, may bigla tayong kailangang mabigyan, hindi lang atensyon, ng assistance. Minsan, no, hindi ka na magrereklamo, magdadalawang isip ka, saan ko kukunin? Pero before, I always believe at na-experience ko na bago pa dumating yung pagkakataon na may sasabihin ng Diyos na tutulungan, na una nang dumating yung pangtulong para tulungan mo ang iyong kapatid. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Di ba? Nauuna na. Minsan nagugulat ka nga, bakit ano tong blessing na to? Wala naman akong paggagamitan. Ay, tingnan mo. Merong pinapatulungan ang Diyos sa iyo. Amen? Paul reminded the Corinthian church that generosity is rooted not in competition or display, but in Christ's example of self-giving love. Alam ko sa mga Kristiyano, no, na kapag tayo'y nagbibigay, hindi para i-acknowledge tayo. Hindi para ma-recognize tayo, although todo-todo ang pagpapasalamat natin sa mga mananampalataya, lalo na po ng church ng Doña Soledad, ng Don Bosco, na walang tigil ang suporta. No? Bagamat hindi natin nababanggit yung mga pangalan nyo, and I believe, hindi tayo after, no, to compete with others or to display, but we want to reflect Christ's example of self-giving love. Ang lugar po ng Corinto ay mayamang lugar. City at the time of Jesus. At sa time nila Paul. At wealthy dahil nandun ang komersyo. Siyempre, material ang isip ng mga tao. Kaperaan. Kasi commerce yun, industry. Andun yung parang sabi nating parang Makati or global city, no? Ang dating ng Corinth. Kasi dumadaan doon dumadaan yung mga merchants, talagang influential city. And yet, many in the church struggled with spiritual maturity and pride. Bagamat na born again na sila, pero pagdating sa usapin ng extravagant giving, ng pagbibigay ng breakthrough generosity, medyo hirap silang mapakawalan o mapalaya doon. Kasi nga, immature. Kasi nga, hindi nararamdaman. Kaya nga number 1 natin, begins
no? With Jesus, extravagant love. Kapag nararamdaman natin yung ganit na ganit, ano yung may maganit, yung parang, nalala ko kapag ano, no, yung New Year, uso yung pagkaing tikoy, di ba? pag medyo ganit na ganit, yung pag ganit na ganit, yung parang ang sikip, parang yung isang bintana na pag binubuksan mo, tumutunog. No? Ayaw magpabukas. Ay parang tikoy, hirap. No? Na i-slice. Dapat bumalik tayo doon sa sakripisyo ng ating Panginoon. Paul reoriented them toward Christ's model of generosity, sacrificial, joyful, and rooted in divine love. Alala ko merong isang interview, kung napanood niyo yun, marami na po kasing mga artista, no, na naboborn again. At may isang interview, and nakakatuwa dahil ginagamit nila ang social media to expand the gospel at maging isang way na ang mga Kristiyano kung kailangang mapaliwanagan. Meron isang tinanong, sabi niya, paano yung paano yan? Kasi siya, naging negosyante siya. At nung pandemic, naging negosyante. Tapos, ang dami niya nang nag-boom yung kanyang negosyo. At sabi niya, pumupunta pa raw siya sa casino para lang pag medyo pagod siya o nade-depress siya, pumupunta siya ng casino, binibigyan niya yung kanyang mga tao ng pera para ipangsugal. Tapos, paglabas sila ng casino, talo sila lahat, tuwan-tuwa sila. At merong isang nag-uwi ng 7,000 yata na panalo. Sabi niya, hindi pwede yan. Kailangan matalo yan. Balik sila ng casino, pinatalo yung pera. Ganun yung kanyang buhay before. Then nakakilala siya sa Panginoon. At doon niya natutunan, no, na yung etong basic foundation ng generous giving, ng extravagant giving, na it is rooted. Nagsisimula ito na maintindihan, malaman, ma-experience mo kung anong klaseng pag-ibig ang binigay ni Jesus para sa iyo. The sacrifice of Jesus, giving His life for us. At tinanong siya nung host, sabi niya, ikaw ba, nagbibigay ka, ayan, nagtatites ka, nagbibigay ka sa church. Hindi ka ba nag-aalala, nagbibigay ka? Tapos, hindi mo ba tinatanong, naku, saan nila dinadala yan? Mapupunta kaya ito kung saan o kung kanino? Sabi niya ganon. Anong sagot niya? Sabi niya, pag ako nagbigay, ibinigay ko na yan sa Panginoon. Amen po ba? Ibinigay mo na. Kasi yun naman ang turo eh. Yun naman ang instruction ng Lord. To give. To bring. At may itinilaga ang Diyos na mga siwa ng ating finances sa ating church. Ang ating mga tithes and offering po sa GIL Church, bahagi po niyan ay napupunta po sa ating main office. Bakit po? Kasi kung alam lang po natin, more than 70 to 80 countries in the world ang iba't ibang napupuntahan ng gospel na may GIL Church, na may simbahang Kristiyano to spread the gospel. Sipin nyo, bahagi ng ating ipinagkakaloob o binibigay ay nag-e-expand, nag-a-advance ang kingdom ng Lord. Amen po ba? Kaya ang heart natin, kung si Jesus nga hindi nagtanong, sino ba tong ililigtas ko? Ay, masamang tao yan. Sinungaling yan. Wag na, sayang lang yung bigay ko. Pero tayo, tumanggap ng una. And we believe the wisdom na binigay ng Lord sa mga church leaders natin. Amen? Sabi nung artistang yon, una akong naabot ng pagbibigay ng iba. Amen po ba? Sipin nyo, ang daming na-born again sa mga iba't ibang mga bansa. Si Pastor William, no? Yung nag-share sa atin dito, yung aming spiritual father namin way back 1980s. Sabi niya, no? Inaabot nila yung Papua New Guinea ba yun? Oh? Yung lugar na yun, medyo nakakatakot daw dahil may mga kakaibang nangyayari. Pero hindi sila natatakot. And through our giving, through our generosity,
No, kahit doon sabi nila, medyo nakakatakot, baka hindi makalabas ng buhay, inaabot ng ebanghelyo ng Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Alam niyo po yung kwento ng widow's offering on Mark 12:41 to 44. Sabi po doon sa kwento, ayan, Mark 12:41 to 44. Kwento ko na lang po. Minsan si Jesus ay pumunta po sa templo at umupo siya katapat nung lagayan. Ang temple po kasi ay maraming mga offering boxes o treasury boxes na nakalagay doon. Depende kung para sa ganito, para sa ganyan. So yung mga mayayaman, pumapasok doon. Sabi ng Bible na out of their abundance, no? Out of their surplus, no? Dahil maraming silang kayamanan, nagbigay sila ng sobra, pasobra. Ibig sabihin, dahil sa tingin nila, itong halagang to, sobra na, yun ang ibinibigay nila. No? Nung araw, mga coins. So kung meron kang 100 coins na iuhulog ron, sipi mo ang haba ng tunog noon. Ching, 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 ching. Alam na alam mo sino nagbigay ng marami. Tayo po ba pag dumadaan yung offering bag, basket, pinatutunan ba natin? 20 pesos no? Tapos may isang widow. At nagbigay siya, sabi ng Mark 12:41 to 44, na sa kabila ng kanyang kahirapan, yung 2 kusing na yon, inuhulog niya sa treasury box. So ang tunog ay 1, ching, 2, ching. Compared with dun sa mga out of their surplus na mayayaman, ang haba ng tunog. Anong sabi ni Jesus? Sino ang, sa palagay nyo, ang nagbigay ng pinakamainam niyang kaloob? Siyempre, ang obvious na sagot, yung mahaba ang tunog ng coins, yung marami. Pero ang sabi ni Jesus, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabuhay. Para kay Jesus, ang generous giver, ang breakthrough generosity na pinakita ay yung widow, yung byuda na napakahirap na 2 kusing ang kanyang binigay. Hindi po dito to encourage for us to give less, kundi the attitude behind it. Kasi minsan daw, pag nagbibigay tayo kay Lord, parang tip. Na-bless ako sa turo, dadagdagan ko ang aking tithes, dadagdagan ko ang aking offering, bibigyan ko ng tip si pastor. Baka parang tip. Pag hindi ka na-bless, tama na to. Ang sinasabi rito na dahil mayayaman sila, sobra-sobra ang pera nila, yung sobra ang binigay. Minsan, sa tingin po natin, kung tayo ay merong pera na napakalaki, kung kumikita, ang sabi ko, kita po net income. Kung kumikita ka ng 1 milyon, ano po ang 10% nun? 100,000. Sanay na tayo ng mga millions, trillions ngayon, no? Tsaka billions. Marunong na tayong tumingin. 100,000! Di po ba? Pero, despite of ng 1 million, ang binibigay niya ay 10,000. Bakit? Kasi walang nagbibigay ng 10,000. Ako pa rin yung pinakamalaki, sabi nung nagbibigay. And the attitude of the heart ay hindi tapat sa Panginoon. Pero tong babaeng ito, hindi tithes ang kanyang binigay. 100%. At 100% ng kanyang puso binigay niya sa Panginoon. May we have that kind of breakthrough generosity. Bakit? Kasi nagsisimula yan sa ipinakita ng ating Panginoong Yesus. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. When we give like Jesus, something supernatural begins to unfold. God's provision reveals. And that is our second point. Breakthrough generosity activates God's supernatural provision. Activates God's
supernatural provision. Buksan po natin sa Luke 6:38. Hindi ko pala nalagyan, Joy, pero Luke 6:38, paborito natin to eh. Sige po, buksan lang po natin. Sabi po diyan, give and it shall be given to you, pressed down, shaken together, and running over. Sabi po sa Tagalog, yan. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo, hustong takal, siniksik, niliglig, at umaapaw. Ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na iyong ipapanukat ay doon kayo susukatin. No? Sabi po dyan, magbigay kayo at bibigyan din. Hustong takal. Basa po, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Generosity unlocks spiritual laws. When believers give, God multiplies. Amen po. Kanina, no? Maghasik ka ng konti, anong i-expect mo? Konti. Maghasik ka ng marami, ang babalik ay marami. Hindi dahil nagnenegosyo tayo. Ang ipinapakita lang po dito, kung walang aksyon at walang attitude of the heart na nagsimula doon sa generosity of Jesus, walang babalik na mainam dahil sumunod ka. At ang bawat pagbibigay po sa atin ay nagre-release, no, ng kapangyarihan ng Diyos para mag-multiply. Si Jesus, hindi niya tinuro, kabaliktaran ng pamantayan ng mundo, kapag nagbigay, nababawasan ka. Siyempre, di ba? Yun ang sabi ng ating, tinuro yan sa atin sa math eh. Di po ba? 10,000 minus 1,000, magkano po? 9,000. Nagbawas. Di ba? Pero sa calculator ni Jesus, ang 10,000 minus 1,000 equals 100-fold more than you can able to ask or think. Dahil ang Diyos nagkakaloob sa iyong pagsunod, hindi dahil sa kung ano lang ang iyong kailangan. Ang gusto ng Diyos, mag-umapaw ka. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya kailanman, hindi kaltas, no, ang pagbibigay, ang pagkakaloob sa Panginoon. It is sowing into the supernatural economy of heaven. Minsan kasi, no, kapag nagkikip po ba kayo ng listahan ng mga gastos? At minsan, hindi naman po masama na gumastos na mag-enjoy tayo. Pero marami tayong mga gastos na walang pakinabang. Di po ba? At natitipid natin yung para sa Panginoon. Tingnan natin, kapatid. Dahil baka ang ini-invest mo, mas nag-i-invest ka sa mga bagay sa mundong ito kaysa mag-invest ka sa ekonomiya ng kalangitan. Dahil ang sabi ng Lord, para marami tayong mapagpala, maging mapagbigay po tayo sa ating Panginoon. Sa Jewish culture, uso sa kanila yung naglilimos. Kasi para sa kanila, pag naglimos ka, righteous o marami kang mabuting gawa. Pero si Jesus, mas pinalalim niya to. Na kapag ikaw ay nagbigay, no, it is an act of trust. Nagtitiwala ka sa ating Diyos. Na kapag nagbigay ka, hindi to masasayang. Bagkus, it will go a long way, malayo ang mararating ng iyong pinagkaloob, at ang ibabalik sa iyo ng Panginoon, hindi mo kayang bilangin. Amen? Kaya sabi diyan yung measure. Sipin mo, heaven responds proportionately to the measure of our giving. Kung anong panukat ang iyong ginamit, yan ang panukat na ibabalik sa iyo ng Panginoon. Sobra-sobra pa. No? 100-fold of it. Kaya pag ang ginamit mo ay kutsarita,
kutsarita rin ang babalik. Ang ginamit mong panukat ay sandok. No? Sandok din yung darating. At marami beses na ibabalik ng Lord. Naalala niyo po yung sa 1 Kings chapter 17, si Elijah at yung widow of Sarephat. Di ba si Elijah, nagpunta siya sa malayo, napagod siya, at dahil merong tagtuyot, no, sa lugar nila, napunta siya sa isang lugar, at doon nga sa lugar na yon, di ba pinakakain siya, nagpapadala ang Lord ng raven, at doon siya umiinom sa brook na pinagpuntahan niya. At dumating yung time na yung sapa na kung saan nag-i-stay doon si Elijah, natuyo na rin. Sabi ng Lord, pumunta ka sa Sarephat at merong magpapakain sa'yo doon. Kakain ka at makakainom ka. So pumunta siya sa lugar ng Sarephat. Sabi ng Lord sa kanya, merong widow na mag-aalaga sa'yo doon. So tama-tama, pagpasok niya pa lang sa gate ng lugar na yon, nakita niya na yung byuda. Nagkukuha ng gatong, nag-gather ng mga fire sticks niya. At sabi niya ron sa byuda, kuha mo ko ng inumin. Tapos nung aalis na yung byuda, sabi, samahan mo na rin ng tinapay. No, parang, di ba? Huwag tinignan natin si Elijah, nangingi na nga ng tubig, gusto may kasama pang tinapay. Di ba? Naalala ko noon yung may pumunta ng church na doon sa Tambupa way back 1980s. May humingi, sabi niya, pahingi pong pambili ng bigas. So, binigyan namin ng pambili ng bigas. Samahan nyo na rin po ng pambili ng ulam. O, di ba? Kompleto. Medyo natatawa-tawa kami na, pero sabi ko, mabilid na itong si kuyang to, ha. Di ba? Pero ito, pinapakita lang ng Lord kay Elijah na yung ine-expect niyang tutulong sa kanya, dapat mayaman. Di ba? Kung tutuusin si Elijah, sabi niya, Lord, bibigyan mo na rin lang ako ng pagkain. Yung magiging source ko, sponsor ko, mas mahirap pa sa akin. Widow pa, no? Tapos may anak pa. Parang ako na lang kayo magbigay, di ba? Pero hindi Yun ang pamamaraan ng Diyos para ipakita sa atin kung sino ang totoong nagkakaloob. Amen po ba? Na sino totoong nagbibigay? Sabi nung babaeng yun, Ginoo, kakarampot na lang po yung arena at gapatak na lang po yung aking mantika na nandyan. Kakain na lang po kami, kaya nga ako kumukuha ng panggatong dahil iluluto ko na yung aming huling hapunan. And we will die. Parang sinasabi niya, huling kain na namin yon, wala na. Di lang siguro, walang recorded, no? Na sinabi ng widow na magugutom na nga kami, nangihingi ka pa. Di ba? Nakakatuwa yung faith nung dahil sabi niya, alam ng Diyos mo. Kilala nung widow na propeta si Elijah. And she believed, no, nanampalataya siya dahil ito ay tao ng Diyos, gaganapin ng Diyos kung ano man yung pinagagawa sa kanya. So anong naging story? Nagluto yung babae. Ano sabi ni Elijah? Huwag kang mag-alala dahil kailanman hanggang hindi pumapatak ang ulan. Sa kabuuan ng tagtuyot na to, hindi ka mauubusan ng harina, hindi ka mauubusan ng mantika. Ano pong nangyari? Yung kahabaan ng drought, yung kahabaan ng tagtuyot na yon, kumakain sila, sobra-sobra. Hindi kailanman naubos ang lagayan ng harina o ang lagayan ng kanyang mantika. Palakpakan nga po natin si Lord. Yung widow dito no? Siya yung example, her willingness to give her last portion opened the door to supernatural provision that lasted throughout the famine. May mga kwento tayo ng mga kapatid natin, di ba? Mga pagkakataon na huli niya na yon. Nagdadalawang isip pa ba siya? Ibibigay ko pa ba to? Pag binigay ko to, maglalakad na ako. Pero anong nangyari? She acted in faith, binigay niya, hindi siya pinaglakad ni Lord. Amen po ba?
Naalala ko nung panahon na kami po ay nakatira na sa Sukat at ang gawain ay sa Parañaque, sa Tambo. At syempre, hindi katulad dati, paglabas namin ng bahay, lakad konti, andun na yung Bible study. So, layo na. Kailangan, isipin mo, dyan kami sa may Jaca, sa may Valley 1. Tapos, ang gawain ay nandun sa may tapat ng Meralco sa Tambo. At dahil, no, nung type pong yun, talagang nagtitinda kami ng ice candy para may gusto-gusto namin mag-tights eh. Hindi pa na-experience mag-tights. No? Yung kinikwento ko, nagta-tights kami, minsan hindi ko pa naugasan yung barya, malagkit siya, dikit-dikit. No? Nailalagay ko sa aking tights. At minsan isang araw, may Bible study Friday. Kami ni Tita Bibs, nagre-ready na kami. Mga edad namin siguro noon, mga 18, 19, mga ganyan, 20. Tapos, nagre-ready na kami ng sapatos, ng aming damit. Kasi may baong kaming full gospel eh, di ba? Palda, tsaka blouse. Dahil magtuturo kami, magba-Bible study. Sabi namin kay Lord, Lord, ready na po kaming maglakad. Tinansya pa namin, alas 5 ang Bible study, kailangan mga alas 2. Maglalakad na kami. Yan. Nakakatuwa dahil ready na kami na maglakad. Ayan, na hindi naman pinaranas ng Lord. Maya may tumakatok sa pinto namin. Sabi, Nang, sabi gano'n. No? Kasi yun po yung palayaw ko. Pagbukas namin, si Tony. Tito ni Tito nila Tintin. No? Si Brother Tony, nagtataksi po kasi siya eh. Sabi niya, Nang, pinapunta ako ng Lord rito. Susunduin ka kaya pupuntang Bible study. Palakpakan nga po natin si Lord. Nakakatuwa, libreng taxi. Hindi na kami pinaglakad ng Lord. Ready na kami. Minsan may Bible study, nakarating nga kami ng Bible study. Problema namin umuwi. So ready ulit kami maglakad. Maya-maya may lumapit sa amin. Wala naman siya talagang pera, hindi namin siya kilala, talagang simpleng empleyado. Sabi niya sa akin, Nang, pinaabot ng Lord, pamasahin niyo daw. Nakakatala niya, dami namin mga experiences. Ayaw talaga akong paglakarin ni Lord, no? Ngayon tayo naglalakad kasi traffic eh, no? Hindi dahil sa wala tayong pera. Nakakatuwa ang Panginoon, sa totoo lang. Kapag ibinigay natin yung kakaibang klase ng pagbibigay natin sa Lord, hindi lang po pera, yung time, panahon natin, gaano karaming oras ng panahon natin na igugugol natin sa walang kwentang bagay. Sana po magamit natin sa paglilingkod sa Lord. Pag may prayer room, at pasok po kayo dun, di na kayo maglalakad. Internet na lang hihingin kay Lord. Amen po ba? Kapag may mga gawain dito, once a week. Andiyan po ba kayo? Naalala ko yung mga kapatiran natin sa Hong Kong. Alam nyo, pag linggo sila, di ba yun? Nandiyan sila, Tiwilma, no? Yung linggo, buong linggo nila, pagsikat ng araw hanggang lumubog. Gagawin nila kung magsa-Sunday service, magla-life group, magpa-follow up, o kung ano man. Bigay todo na yon sa Panginoon. Dahil yun lang yung araw na pwede nilang ibigay dahil nagtatrabaho sila at hindi sila pwedeng makalabas. Kapatid, medyo labas-labas tayo ng comfort zone natin. Magtulungan tayo sa ministry. Magtulungan tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, no, yung widow of Zarephath, nakita natin kung gaano ang pagtitiwala niya sa Panginoon na activate. Di ba? Walang-wala, pero ibinigay na nampalataya siya sa Lord na activate. Hindi natin alam kung gaano katagal, tumagal yung tagtuyot. Pero hindi niya na kailangang magtanim, hindi niya kailangang umani, hindi niya kailangang umigip, magkaroon ng mga oil, continuous ang supply. Dahil may alaga siya na dyan si Elijah. Hindi lang po yun. Siya at ang kanyang anak, sinupply ng Panginoon ang pangangailangan. Overflowing. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya tayo po, no, sabi diyan, ang rito, create a dedicated generosity budget. Naranasan nyo po ba? Let's say, tinabi nyo yung 10% nyo. Tapos, ito yung itinatabi nyo sa inyong offering.
offering sa Sunday, offering ng Dawn Watch, offering ng midweek, di ba? Offering ng life group. Alam ko sa mga life group, meron din eh. Lagi ko po sinasabi kay Lord, kahit saan ako dalhin gawain ng Panginoon, hindi ako pupunta ng empty-handed. Lord, pag pumunta ako sa gawain mo, bigyan mo ako lagi ng pangbibigay ko. At hindi pumali ang Panginoon. Amen? Amen po ba? And magtabi ka ng portion ng hindi natin inaasahan eh. Talagang may lalapit, kailangan mong magbigay. Kung nagbabudget tayo sa kung kulang yung budget natin sa ngayon, mag-pray ka kay Lord. Lord, i-overflow mo. I-breakthrough mo rin yung budget ko. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. And lastly, breakthrough generosity advances. Pinaaabante niya, umaandar ang kaharian ng Diyos and sustains revival. Pag revival, masyadong activate, mabilis, maraming nangyayari. Pag gano'n, kailangan ng more energy. Di po ba? Kailangan natin ng maraming kailangang gamitin sa loob ng gawain ng Panginoon. 2 Corinthians 9 verse 8, basa po tayo. God is able to make all grace abound to you. Basa po. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ang isang keyword po dyan is God is able. Magagawa ng Diyos. Gusto mong magpala? Bago ka magpala sa iba, ibibigay na sa iyo ng Diyos ang gagamitin mo para maging pagpapala ka sa iba. Kung nag-uumapaw man ang pagpapala ng Diyos, huwag kang magtaka. Kasi ang purpose niyan, anong sabi? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Basahin nga po natin, sabihin po natin, lahat ng bagay. Sa English po, all yan, all. No? Sabi diyan, God is able to make all grace abounds to you. Sabi po diyan, higit pa sa iyong pangangailangan. Sabihin po natin, higit pa sa iyong pangangailangan. Bakit? Ang tanong, Lord, bless me so that I can bless others also. Upang sumagana tayo sa mabubuting gawa. Marami po tayo, no? Sino po bang karamihan po sa atin ay resulta ng mabubuting gawa ng iba? Amen po ba? Ako po'y resulta ng scholarship mula high school hanggang college. Hindi pumapalya sa mga pang-tuition. At scholar din ako ng mga barkada ng kuya ko. Mga ano pa lang po sila, parang mga college student lang. Pero nag-chip in sila para may pamasahe ako sa aking eskwela. Nung ako po'y nag-review, wala na po akong pang-review. May binigay ang Lord sa akin ng mga kaklase ko. Hindi po sila kasi yung mga ka-eskwela ko, wala rin, mga taga-PUP, mga scholar ng bayan yan. So wala ring sobra. Pero may mga naging kaklase ako na mga taga-sentro escolar, yung mga ganon sa review. Alam nyo po, sila yung nagbayad ng aking review. Bayad sa review ko. At kailangan araw-araw akong balik-balik no, sa Manila. Ang ginawa nung nanay nung classmate ko, may mga paupahan sila. Yung isang apartment doon, pinagamit sa aming lahat. At palakpakan nga po natin si Lord. Hindi ko na kailangan mamasahe. At dahil sa biyaya ng Lord na parang hindi ko naman kailangan ng review, ang naging ministry ko, i-review yung mga kaklase kong mayayaman. Sabi nila, hindi naman kailangan pumasa ako, kahit di ako pumasa, at least na-experience ko na bumagsak. No? Na-experience daw nilang kumuha ng board exam. Hanggang meron pong tawag na parang pretest eh. Wala rin po akong pambayad. Yung mga kaklase ko ang ginamit para magbayad. Minsan, umuwi ako, weekend, umuwi kami. So, umuwi ako.
Malamang Lunes hindi ako makakabalik. Maya-maya, andyan na yung mga kaklase ko, sinusundo ako para makabiyahe ako pabalik ng apartment. Palakpakan nga po natin si Lord. At ako po'y produkto lang ng biyaya ng iba. At kapag dumating yung pagkakataon na ito na, God is able to make all grace abounds to you, so you will abound in every good work. Andiyan na yung pasaganain sa lahat, higit pa sa pangangailangan. Pag dumating ka sa punto na yan, because God is able, kapatid, pay it forward. Amen? Minsan din na natin mabalikan ng mabubuting bagay yung mga mga tumulong sa atin kasi sila, they are continuously being blessed by God. Because God is faithful. Naging mapagbigay sila, kaya grabe, mas lalo silang pinayayaman ng Lord. Anong gagawin mo? Hindi mo naman payayamanin pa sila. Gamitin mo ito, pay it forward. Kung may kinakailangan kang matulungan, kung may kinakailangan kang ma-scholar, o anumang mga bagay, kapatid, gawin mo yan para sa Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Maging sa atin pong gawain. Nabanggit ko po sa inyo na bahagi po ng atin pong mga tithes and offering dito ay pinararating po natin sa main church. To reach many nations. Dahil ang inheritance ng anak ng Diyos, ng mga anak ng Diyos ay ang mga bansa. Lord, give me the nations. Amen po ba? Kaya grabe, pag anniversary, alam niyo po ba, wala pa sa 10% nung mga nasa ibang bansa ang nakakapunta, pero punong-puno na po ang Quirino Grandstand. At sa ministry po natin, may naiiwan po sa atin para pambayad po natin ng ating mga upa, ng ating mga ilaw, kuryente at malamig na aircon. Yan, nadadama ko na po yung aircon ngayon dito, palapit sa stage. Amen? At marami pang iba. May gawain po tayo ngayon, di ba? Yung ating pong mga KKB na nawagan po nung nakaraang linggo para po sa pledge of support ng kanilang registration. And among other things, marami pa po. Marami pong mga unsung heroes dito na patuloy na tumutulong sa mga kapatid. Hayaan po nating ma-advance ang kingdom ng Lord sa pamamagitan ng breakthrough generosity and to sustain the revival. Alam niyo po yung Philippians Church, sabi ni Paul sa Philippians chapter 4:15-9, sabi niya, alam niyo bang walang ibang simbahan na sumuporta sa akin? Sabing gano'n ni Paul, nung panahon na kailangan niya po nung suporta. Ang simbahan po ng Pilipos, ang mga Christian churches doon, kahit nasa lugar ng Macedonia, kahit nasa lugar ng Corinto, o kung saan man dalhin ng Lord, si Paul, nakakarating yung kanilang mga kaloob. Ganon din po tayo. Kanina'y nabanggit ko na tayo po'y resulta rin ng pagbibigay ng iba. Kung walang nagbigay na nauna sa atin, hindi nakaabot ang gospel sa atin. Amen po ba? Hindi tayo narating. But because there are earlier Christians, na unang mga Kristiyano na hindi tumigil magbigay para maabot tayo ng Ebanghelyo, kapatid, ganun din po ang gawin natin. In our conclusion, Jesus is the model of extravagant sacrificial generosity. Pag inisip mo, pag nag-isip ka, ano ba yung breakthrough generosity? Ang tularan natin, yung sacrifice, yung pagbibigay ni Jesus. Generosity activates supernatural provision. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kapag nagbigay ka, tapat ang Diyos, automatic. Sabi ng Lord, magbigay ka at ika'y bibigyan. Hindi dahil sa laki ng ibinigay, kundi, but it's more on the attitude of the heart. We are giving because we love God. And when we love God, we obey. And when we obey, blessing comes. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Sabi ng Acts 20 verse 35, higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yung tumatanggap, blessed din.
Di ba? Kasi tumanggap ka nga eh. Di ba? Pero more blessed. Kumbaga, first degree blessed ka, yung nagbigay, nth degree. No? Exponential times na mas pinagpala ng Diyos ang giver, ang generous giver, ang breakthrough generosity sa buhay natin. Palakpakan po natin muli ng malakas ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Mawit po tayo kay Lord. Kadalisay ang pinakamahal, ang pinakamahusay, aking puso't lakas at kaluluwa, tanggapin nawa. Pinakamahinang ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Sing it again. May we raise our hands to God. Ang Pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Puso't lakas at kaluluwa, Sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Sing it again to the Lord. ang pinakamahusay at pinakamahal, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. O tanggapin nawa, o nakadalisay at pinakamahal, Our best offering to you, Lord. ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa, That's our offering, O God. sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin nawa'y malugod sa aking handog. Hallelujah. Lord, yan po ang aming offering song, our commitment. Wala namang maganda po na manggagaling sa amin, kundi yung isang bagay, Lord God, na pwede naman naming mai-offer sa iyo. Yung pinakadalisay, pinakamainam, pinakamahusay, ang aming buhay. We want to mirror that kind of breakthrough generosity that God our Father has given to us.
Walang ekstrang anak, nag-iisang anak, ibinigay ang aming Panginoong Yesus para sa aming mga kasalanan. Even the Lord Jesus offered His life for us while we were yet sinners. Christ died for us. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na hindi dahil naituro lang ngayon, pero Lord, ang pinakapundasyon, mag-ugat ng pinakadahilan bakit kami magbigay ng higit ng aming buhay, panahon, oras, talento, kakayahan, mga kaloob at biyaya mo sa amin dahil ikaw ang unang nagbigay. Sa klase ng pag-ibig that begins with an extravagant giving. We don't deserve to be saved, to be loved, to be taken care of. But you have loved us so much, O God. Panginoon, hayaan mo na ma-mirror namin, magaya namin, na hindi kami mareklamo, hindi kami matuos, hindi kami, Panginoon, kuripot pagdating sa pagbabalik sa iyo ng aming ikapo, pagbibigay, paglalaan ng panahon, pagbibigay ng aming mga talento. Minsan lang kami mabubuhay dito, Lord. Kahit pagsamasamahin man namin ang lahat, Lord, hindi namin kayang tapatan. But we will give our very best. Pinakamahusay, pinakadalisay, pinakamainam sa aming buhay. And Lord, turuan mo kami to practice this kind of breakthrough generosity to advance your kingdom, ang buong JIL Church worldwide, to reach so many nations. Maging, Lord, ang lokal ng JIL Don Bosco, to reach communities. Marami pa kaming mapagpala sa mga kapatiran namin, Panginoon. Bless us exceedingly, Lord, because you are able. You are able to make all grace abounds to us. We want to be a blessing. We want to be a child of blessing. Bless your people, Lord, in the name of Jesus. I speak your marvelous blessings. I speak, Lord God, Lord, your abundance to overflow. I speak, Lord God, sa lahat ng bagay, pagpalain mong yung mga anak. Kagalingan, himala, pabor. Oras, Panginoon, in the name of Jesus. Teach us to spend our time for you, Lord God. Yung lakas na meron pa kami, hanggat may mga strength pa kami physically, hanggat malilinaw pa ang aming mga pag-iisip, hanggat kaya pa naming maglakad, tumayo, mapunta sa ibang lugar, hanggat makakapagsalita pa ang aming mga bibig. Baka pag dumating na, Lord, yung panahon na wala na kaming magawa, saka namin sasabihin, Lord, we want to serve you more. We want to give more. Lord, turuan mo kami, anumang estado ng aming buhay, anuman yung edad namin, bata, matanda, basta nakakilala kami sa iyo, Lord, dapat magsimula na kaming ibigay ang aming panahon, ang aming paglilingkod. Pagpalain mo kabuhayan ng iyong mga anak, pagpalain mo ang mga trabaho ng iyong mga anak. Teach us to be faithful, teach us to love you, teach us, Lord, to obey you, O God. At Lord, bahagi lang naman yan, Panginoon, ng mga utos mo. And we want, Lord God, Lord, to have that breakthrough, to follow you and obey you in this aspect. Dahil, Lord, kung saan naroroon ang aming puso, yun ay ang aming gustong paglingkuran. Teach us not to serve mammons. Teach us not to serve the cares of this world, but to serve you alone, Lord Jesus. Give us a heart, a whole heart, a full heart, not a divided heart, that will give everything to you. Today, we receive your blessings. We receive your healing. We receive your miracle. We receive your favor. We receive a heart that will generously give all to you. Hallelujah. Thank you, Lord. For the last time when we sing that song,